Hello, hello, welcome, Jacqueline here again, and for today's video, mag-share lang po ako ng short story sa aming kuryente o Sinpilco sa may San Carlos City. Ayan, so nako, matagal ko na po tong issue at gusto ko lang, hindi ako gumagawa ng video because I'm still praying and I'm still waiting for some options na sana maging smooth yung problem, no, or masolusyonan ng okay pa. So I was shocked that we owe Sinpilco for almost 60,000 po. So, hindi ko na maano, no, rounded off ko na yon. Almost, kulang-kulang, 60,000 ang utang namin sa Sinpilco. At, alam naman natin, 'di ba, ang Sinpilco po sa Pangasinan ay tulad po ng Meralco dito po sa Metro Manila. So, ang nag-handle po ng kuryente sa Pangasinan ay ang Central. Hindi ko alam kung anong meaning nun. Basta Sinpilco po ang nagmamanage po ng kuryente sa vicinity po ng Pangasinan. So, di ba ho, ang alam po natin, usually 1 month or 2 months due na hindi ka po nakapagbayad, dapat po ay mapuputulan ka na ng kuryente. That's the rule or the law or batas, di ba? Or policy ng Sinpilco or ng Meralco. At yun din po ang alam ko kasi syempre ako, ilan na po yung binabayaran ko, no? Binabayaran ko yung bahay sa Dumpay, binabayaran ko itong Meralco ko dito sa Caloocan. So, yun nga lang, ma-delayed lang ng ilang araw, mayroon na akong disconnection letter. Pero syempre kung ilang araw lang naman, may grace period ka pa naman bago kanila putulan, hindi naman agad-agad. So, ito na nga po, kasi nga umalis na yung, so God is so good, no, kasi pinagpipray ko sana Lord umalis na yung umuupa na hindi nagbayad. Alam nyo naman yan, na i-share ko na rin sa inyo yan, na ilang buwan, halos kalahating taon hindi nagbabayad, sakit sa ulo, sinira pa yung bahay. Pinagpray ko yan, Lord, ayoko maging harsh, ayokong magalit, ayokong yung typical na makipag-away. Ganito tayo, mataray lang, pero hindi ako yung tipong susugod na lang, mananapak, hindi po ako ganon. Ang dami nagsasabi dapat ipabarangay ko na, ganon. Hindi ko po ginanon. Pinagpray ko, Lord, touch their heart na sana ibsan na nila yung bahay para ma-take over ko na at mapaayos. So, God is so good. Again, answered prayer, umalis po yung umuupa. Ang problema po, iniwan nilang sira ang bahay. At ito nga po, na-shock ako sa natuklasan ko. Kasi, syempre, pag ipapagawa ko yung bahay, dapat ipapaayos ko, dapat okay siya, dapat papakuryentihan ko. Tanggap ko na naputol yung kuryente, pero hindi ko alam. Akala ko tanggap ko na naputol ang kuryente, sige bayaran ko 1 buwan, 2 buwan. Yung pala, mayroon po silang kakutsaba sa loob ng Sinpilco na kolektor or empleyado sa Sinpilco na umabot ng ilang taon na hindi nila binabayaran yung bill nila at inabot nga po ng almost 60,000. Ang naging problema pa po, so isang bahay po yun, no, yung retirement house si tatay na pinost ko na po. Mayroon ding bahay kubo doon na malapit, ang hilig kasi ni mama bumili ng bahay kubo, tapos pag ano na siya, ipapaupa na niya. Kasi gano'n si mama, bili ng bahay kubo. So, dalawa po yun, magkatabi. Yung bahay kubo, inaplayan nila ng pangalan, same sa pangalan ng tatay ko. So, dalawa na name under tatay's name. Hay, nako. So, 17,000, tapos yung isa, 30 plus, kulang-kulang 40,000 yung more than 30,000 yung utang. Hindi ko na maano kasi pag tinitingnan ko may stress lang ako. So ito na nga po, nag-continue yung bills, hindi po binabayaran ng ilang taon. More than 1 year or almost 2 years, ganun po inabot. So
So, sino ho ang pwedeng gumawa nito, 'di ba? So, definitely, yung mga umuupa talaga, ginawan ng paraan para may kuryente sila at makalibre sila ng bill. At ang ginawa nila, hindi nila binayaran, may tao inside Sinpilco na pumayag na hindi bayaran yung bill. Sinamantala nila yung kahinaan ng tatay ko. Well, again, sasabihin niyo, ba't yung pinabayaan? Bakit ninyo hindi chinek? Bakit? Ganun yung sabi sa akin na Sinpilco kasi tumawag na ako I am not capable of doing that before because in due respect, all along, akala ko okay at hindi ako ang talagang may-ari pa nung bahay at lupa. Because in due respect with my father at kay mama nung buhay pa si mama, syempre sila ang may-ari nun 'Di ba? Ako ang nag-iisang anak ni tatay at ni mama. Hindi ako nangingialam. Their money is their money. My money is my money. Okay? Naiintindihan nyo naman ako, 'di ba? Na sana maintindihan ninyo na hindi ko pwedeng kamkamin yung mga bagay-bagay nang hindi pa nasa sa akin o wala pa sa pangalan ko. Okay? So, ngayon, kasi nga medyo nararamdaman ko na si tatay, syempre si mama wala na, si tatay matanda na rin, syempre may mga kaibigan ako na nagsasabi na, Jack, mabuti ayusin mo na lang kung ano man yung mga pwede mo ayusin sa Pangasinan kasi mas mahirap mag-ayos pag wala na si tatay. So, I don't remember, around 2022 or 2023 when I realized that. So, unti-unti, inayos ko na. So, I had transferred the title ng San Carlos property namin under my name. So, si tatay naman, very willing to do that. So, he agreed na, sige, transfer mo na sa pangalan mo. So, thank you, Suzanne, sa aking classmate. She helped me out to transfer the land title under my name. So, unti-unti, no? Pero, laki din ng ginastos ko at hindi naman ako ganun kayaman para magkaroon ng pera agad. Lahat nun, pina-personal loan ko sa bank ko para magkaroon ng funds para makapag-ayos kasi it's almost, kasi sa bayan kasi yun mahal yun. Mahal kasi dahil nasa bayan mo, Bali mismo, MacArthur Street. So, agastos ko amo around 170 to 180,000. So, land title. So, in process, ginagawa ko naman yung paraan ngayon. So, sabi ko, hindi ko magawa, hindi ko ma-take over yung paupahan kasi nga nandun yung tao na ayaw umalis, yung umuupa na ayaw magbayad, ayaw umalis. Ilang beses ko nang tuwing pupunta ako, dadaan ako, si kuya, sinasabihan ko, inaaway pa nila si kuya kasi nga bakit nangingialam si kuya, alam niyo yun. Pero sige, to cut it short, ayun, umalis na nga. So, nakita nyo naman, I'm so happy, nakapag kinukulit ako ng bangko ko, tawag ng tawag sa akin si Union Bank or Citibank dati, ma'am, you can avail your personal loan. Sabi ko, no, not at this moment. Sabi ko, pag ano na lang. So, sabi ko, nung umalis na yung umuupa, so sabi ko, hala, sige, pag tumawag ulit yung bangko, magpo-personal loan na lang ako ulit para at least may papagawa ako in good investment. Kasi, kaya ko umutang, at least kaya ko din bayaran pag may investment, mayroong income na darating, no? So, ayan, nag-loan ako, inunti-unti kong ayusin, and sabi ko, inisip ko kung may mga bayarin sa Sinpilco or ano, sige, magbayad ako. Eto na nga, hindi ko ini-expect na almost 60,000 ang naging utang ng dalawang bahay. So, it's really burden to me. It's really a burden. Hindi ko sasagutin yung almost 60,000 at ako ang magbabayad sa bangko nang dahil sa mga kawalang hiyaan or irresponsible employees, no? Ano pa bang mga fraud activity to under employment. So, ingat tayo, no? I'm addressing this to Sinpilco, lalo na sa mga managers or supervisors. Please watch out. Please check your employees if they are doing good things or righteousness or doing the right thing.
regarding their job. Mahalin natin yung trabaho natin. Wag tayong masilaw sa pera. Nakikitain natin in short term, pero katumbas nito ay yung trabaho natin. I am doing this video as one of the options or steps that I will be doing because my kuya and my cousin Kuya Eric is doing also, or helping me out to check some options. So they went to Sinpilco today, and then we found out na hindi talaga po pwedeng i-reconcile or pinababayaran talaga nilang buo sa akin because it is the rentee and the collector. Yun nga masama, no? Yung rentee ang may kasalanan at collector, di ba dapat mag-imbestiga kayo? Di ba dapat iimbestiga ninyo sino ba yung collector sa area na yan, at dapat imbestigahan kasi pwede pang manloko yan ng iba. Pwede pang ginagawa nilang overpower yung pagiging empleyado nila na kaya nilang i-manipulate, kaya nilang sa sariling bulsa nila dumiretso yung mga maliit na pera na halaga na ibabayad ng mga consumer. So for me, this is not a joke, or this is not simple as 60,000 is 60,000. I am working so hard to earn money. Ang dami kong pinapasok na racket na business, nag-i-invest ako. Yung travel agency ko, akala ninyo post lang ako. I invested money on that to get the system. Sorry. Post ako. Live ako, nag-live selling ako. I'm investing too much of my time to earn a lot of money. No, hindi ako nakikipagbiruan, hindi ako akala ninyo madaling maging content creator, create ng videos, lahat na lang ng kainin namin, lahat na lang ng puntahan ko, video ako ng video. Why? Because I wanted to earn money and I wanted to share good things, and I wanted to share places, and I wanted to, gusto ko yung content ko ay maging okay. And this time, sana maging eye-opener to, no? Lalo dito na San Carlos, dito na Pangasinan. Agalay karakul, manlulukuan to, ang gano'n binagaandaan niya aking kuno ako in check. Akin i-check ko talagang sa siya so kang gawa. Ako ni gawatam. Though supervision, agaaway si mama si tatay kasi dumating sa punto na si tatay, kinuha niya yung ATM niya, siya na yung nagmamanage yung upa, nagsusumbong si mama, Len, si tatay mo, ganito. Hindi ko makontrol si tatay, kasi pera niya yan eh. He worked so hard, naging retired pensioner siya. Ngayon yung lupa niya, ini-enjoy niya. Hindi ko pwede i-take over yon nang buhay pa siya. 'Di ba? Respeto. Buhay pa si tatay, gusto niya i-enjoy yung pera niya. Pero naggagalit ako, naiinis ako pag nalalaman ko, nagsusumbong mga pinsan ko. Jack, Len, yung pera ng tatay mo, kape-pension pa lang, ubos na. Jack, yung renta nasaan? Ganito. Ang daming sumbong. Hindi ko na alam, sabihan ko man, pero nag-uulyanin na nga si tatay. So, sana maintindihan ninyo, no, kung saan ako nanggagaling. Hindi ko po pwedeng i-control si tatay kasi buhay pa siya. Kasi gusto ko magsaya din siya. Gusto ko i-handle niya yung lupa niya, i-handle niya yung pera niya. So, hindi naman ako ganon ka-greedy sa pera, no? At least yung lupa na ayos ko unti-unti, nasa pangalan ko na. Itong Sinpilco ngayon, nung nasa poder ko na si tatay last year of May, doon na talaga namin na finalize na tatay is not in good medical condition at mentally ill din po siya because of the dementia. So, sabihin nyo sa akin na hindi namin binantayan. Niloko nga nila tatay ko. 'Di ba? Sinamantala nila yung kahinaan ng tatay ko. May antiman ako doon. Syempre, hindi ko naman po pwedeng ibigay yung responsibility sa uncle ko o sa mga pinsan ko o sa auntie ko doon. Kasi syempre, mga nakakahiya naman. Tapos syempre, pero na-appreciate ko yung concerns nila.
they will send me a message na aawa sila kay tatay kasi ganito lang itsura niya, ganyan-ganyan. So, sana this will serve as a lesson. This will not stop. Hindi ko babayaran yung worth 60,000 nang walang mananagot. Okay? I am willing to do investigation with you, Sinpilco especially. I cannot just go home agad-agad kasi I have work. And ayan, binigyan ko naman ng authorization si Kuya to settle all. So nag-apply pa nga ako kasi all knowing na walang application or Sinpilco yung isang kubo. Nag-apply kami ni Kuya, sinend ko lahat ng details ko, lahat ng ID ko, lahat ng application form is under my name because knowing that I need to apply for another Sinpilco kasi nga unti-unti aayusin namin yung paupahan at ipapagawa ko yung side, ipapagawa ko yung likod. I have plans na ipapagawa ko na rental property yung land portion na ibibigay sa akin ni tatay. At ganito yung ginawa ninyo. Doon naman sa mga umupa, no, sana mapanood nyo to. Alam ko yung isa naging friend ko pa sa Facebook. Marilu, nababantayan mo ya. I will not do any revenge. I had prayed for you. Hindi ko pinag-pray na maging worse ang buhay mo. But instead, I had prayed na sana gumaling ka kung ano man ang sakit mo. Kasi yun ang palagi mo reason. You are ill or sick. So sabi ko, Lord, palakasin mo siya para makapagtinda ka. Pinag-pray ko yan. Kasi sino ba naman ang may gusto na magkasakit tayo, diba? I understand. Pero sana naiintindihan mo din na ako, tao din, si tatay, tao din, na nagkakasakit din, matanda na si tatay. So kaya ako kayo sinisingil kasi karapatan namin yun eh. Kami ang may-ari at kailangan namin yung pera. Alam niyo ba na tsinatsaga kong pumila sa National Kidney? Hindi ko siya mapa-operahan sa private hospital na worth 300,000 para mabaon ako sa utang, para ma-cash out ko lahat, maubos ko lahat ang credit card ko. Tinatsaga namin ni tatay pumili sa National Kidney. Para mabigay ko sa kanya yung medical concern si tatay. Nalilate ako sa office, nalilate ako sa work ko. Kasi ang tagal ng pila, it will take us 1 day na nakaupo sa hospital sa outpatient. Sinatsaga ko yan. Every 2 weeks, madalas weekly nasa hospital ako pumipila. Kasi aside from sa check-up ni tatay, may mga lab test pa. Pero never ako nangingi ng tulong maski na kanino sa mga kapatid ko, sa mga pinsan ko. Wala akong hinihinga ng tulong because I can do it on my own. I have work. Mayroon akong trabaho, hindi man malaki, pero sapat lang. Sapat lang. Yung isa pa na umupa sa bahay kubo na ang laki-laki ng kuryente mo, 3,000 plus monthly ang kuryente mo. Grabe kapal ng mukha mo. Grabe. Ang dami nagsasabi sa akin, pahanap ko kayo. Ang dami nagsasabi, pabarangay ko kayo. Hindi ko ginagawa. Why? Ayoko ng gulo. Ayoko ng conflict. Okay? Gusto ko smooth lang lahat. Gusto ko maayos to ng okay. Pero sana maawa naman kayo sa akin, maawa kayo kay tatay. Thank you, Kuya Ronnie. Tulong mo. I'm so thankful na walay agik, walay kuya. Yeah, tutulong sa siya. Si Kuya hindi anak ni tatay.
stepson po siya ni tatay kasi si mama mayroon po siyang first husband at dalawa po yung naging anak ni mama, si ate at si kuya. Sila po yung ate at kuya ko. Masyado akong emotional kasi nga ngayon dapat opera si tatay last Sunday, na postpone, ganito. I am still waiting. Sabi ko okay lang naman, at least makapagpahinga pa ako kasi masama din ang pakiramdam ko. Pero I am addressing this to those employee ng Sinpilco. Please do not do any fraud activity. This is a kind of fraud. This is illegal. You are not doing your job properly. You are not doing your job properly. Inaabuso ninyo yung trabaho ninyo. Porket nandyan kayo sa Sinpilco, gagawa na kayo ng mga kalokohan. Dapat pag-ingatan ninyo yung trabaho ninyo. Yan ang bread and butter nyo eh. At ang laba sa bread and butter yun. Naikal kayo trabaho yu, di siya pa ni mga ladsi kayo eh. Siya pa ni mantiwala at si kayo eh. Hindi man sa batas ng tao, pero kay Lord. Pag si Lord ang gumawa ng revenge sa inyo, malaking bagay yan. Malaki ang balik niyan sa inyo. No? Please help us. Sana may makapanood nito kung sino man ang next option would be kasi nakauwi na si kuya, maybe tomorrow sabihan ko ulit si kuya na pumunta na ulit kasi pinostpone namin, and sabi ko nga pupuntahan na lang ni kuya para mag messenger or Zoom meeting na lang kami with the supervisor ng Sinpilco. And I am willing to pay yung 1 month or 2 months debts because that's the policy. That's the policy, that's the batas, that's the rule na 2 months, 1 month dapat disconnected na yung kuryente. I am willing to pay that. Pero yung 60,000, no, I will not pay that. Bayaran yan nung kolektor o nung empleyado ng Sinpilco na kakutsaba ng mga umupa sa bahay namin. Okay? Wag nyo kung I will give time kung hindi nyo gagawa ng paraan. Ako pupunta dyan, ako magpapaimbestiga. Ang dami yung empleyado dyan na taga MacArthur sa Sinpilco. Okay? Ang dami-dami. Ilan kayo dyan na empleyado sa MacArthur na taga Sinpilco? Kung sino man ikaw tano siya pa ka, ng paulya, ng pabaya, ng pakutsaba, amo kinulikta, kinimkimoy bayar da, o anto ka man, ako antay ginawam, siya pa ka man, kumun makonsensya ka, kumun matat siya pusum, hindi lahat nagagawa ng okay. May oras ka, darating ang oras mo. No? Walang sikretong hindi nabubunyag. Lahat ay nasisiwalat. May time, may balik yan sa'yo. Okay, I am not saying any worst thing to happen sa buhay mo, but instead, sana, matouch yung puso mo. No? Sana gumawa ka ng paraan para ayusin to. Okay? I'm so sorry everyone, naiyak na naman ako sa aking video, but I am just emotional because lately talagang wala akong energy. I am sick. Pagod na pagod ako kasi wala akong pahinga eh. Nag-aalaga ako kay tatay, nag-aalaga ako kay Aljur. Nakita niyo naman, hospital din si Aljur. I am a mother, I am a daughter, I am a wife, I have also my work. And yes, sana I'm addressing this video to the Sinpilco employees, okay? Just lalo na dyan sa San Carlos. So I hope someone will help me out.
regarding this issue. Okay, thank you very much for watching my video, and God bless everyone. Bye bye.